Kaya ako ho, hindi ako nakikipag-usap sa mga sa mga 'yan, mga bossing, sayang lang ho ang oras sa mga 'yan. Anyway, nasaan na tayo? Um, Tingnan niyo 'to si Jimmy Bondok. Pakinggan niyo po ang sinasabi mga kababayan, doon sa kanilang mga campaign rally. Yan, minamadali. Si Jimmy Bondok ko, mga kababayan, hanggang ngayon po hindi pa din pumapasok sa 12 ha. Hindi po yata nakakatungtong ang pangalan nito sa 15, mga kababayan, no? Ay, nako. Pakinggan niyo po ang sinasabi o sasabihin ni Jimmy Bondok, mga bossing. Isa pong PDP isa po na tumatakbo sa pagkasenador under po ng PDP laban. Kasi ang problema po sa administrasyon na to, lahat minamadali. Pag-aresto kay Pangulo, minamadali. Uy! Sandali ho, mga kababayan. Pag-aresto sa dating Pangulong Duterte, minadali pa yun. Ha? Tagal na nun. No? 2017 pa lang, may reklamo na sa dating Pangulong Duterte. Di ba? 2017 pa lang, may reklamo na, may kaso na. May kinaso na sa ICC sa dating Pangulong Duterte. No? Ano ginawa niya? Jimmy Bondok, ano ginawa niya? Kumalas siya sa International Criminal Court para maiiwas yung kanyang sarili. Hindi ho ba, mga kababayan? Ngayon ho, nagtatanong sila, bakit si Duterte, bakit si tatay namin doon sa ICC dinala? Meron naman tayong sariling justice system. Pag kay dating Pangulong Duterte, may justice system. Pero kapag kay Kibuloy, wala nang justice system. Di ba? Ganyan ho yung mga DDS. Nung inaaresto ho si Buloyski, naku, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Wala nang justice system sa Pilipinas. Nung dumating na po si Ma'am Aba, nag-like ng 231. Tapos naaresto si dating Pangulong Duterte. May justice system sa Pilipinas. Bakit nandiyan sa ICC yan? At ito pa ho, mga kababayan. Simula umaga hanggang gabi, yun po yung pinakamahabang arestuhan na nakita ko. No? 40 anyos na po ako. 40 years, mga kababayan. First time kong nakakita ng ganong kahaba. Sabi ni Desiree, Mark, bakit pogi ka ngayon? Ngayon lang? Di ba? Diyos ko, kung ako aarestuhin, kung ako may nagawang kasalanan, pagkabasa sa akin ng Miranda rights, alika na boy, sumakay ka na sa mobile, sumama ka na sa amin at doon ka na magpaliwanag. Hindi, sa dating Pangulong Duterte, ganun pa nga. Nagmamando pa siya, di ba, Ma'am Lori Ramos? Siya pa yung nagmamando doon. Paano niyong sasabihin na minadali ang dating Pangulong Duterte? Di ba? Tuloy. Kuha sa kapangyarihan, minamadali. Kapangyarihan? Ay, kayo nagmamadali. Sa kapangyarihan daw, nagmamadali ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Inihalal ng tao yan. Di ba? Inihalal ng taong bayan. Nanalo. Saglit lang. Sino ba yung gustong magpabagsak ng gobyerno? Sino ba yung mga naninira para masira ang tiwala ng sambayanang Pilipino? Sa presidente. Di ba yun yung mga nagmamadali? At kaya nagmamadali, dahil unti-unting nabubuko yung mga nangyari nung panahon nila. Unti-unting nabubuko yung mga confidential funds. Di ba? Sino po yung mga talagang nagmamadali? Si Pangulong Bongbong Marcos, saan magmamadali yan? Nakaupo na yan eh. Yung mga wala sa posisyon, actually, vice-presidente sila, gusto maging presidente agad. Huli yan doon sa sinabi ni Pantaleon Alvarez. Sabi niya, ginamit nila yung China. Gusto niyo tumahimik ang China? Pababain niyo si Bongbong Marcos.
at gawing presidente si Inday Sara Duterte. Oh, huli doon. Di ho ba? Ay, Jimmy Bondok, ikaw parang hindi ka marunong umanalisa ng sitwasyon, ha? Or dahil nandyan ka lang sa PDP, kaya mo nasasabi yan. Ikaw, ha? Oh, idol pa naman kita sa pagkanta. Di ba? Magaling ka pa naman kumanta. Kaya lang, kapag yung mga ganitong sitwasyon, na iba ang basa mo sa mga sitwasyon, sa mga pangyayari. Tuloy. Tama! Oh, Hindi po pwedeng basta sabihin ng Pangulo, o sige, bukas 20 na yung bigas. Bakit? Nag-invest ba tayo sa agrikultura? oh yan, nangyari. 20 pesos ang bigas. Diba? Ang usapan dito, yung paglabas ng pera kung magkano ang ibabayad ng isang ordinaryong Pilipino doon sa bigas. Kahit na kinuha yan sa tax ng bayan, yung 13 pesos, ang usapan, 20 pesos pa din. Di ho ba, mga kababayan? 20 pesos pa din ang ibabayad ng mga kapwa natin Pilipino. Di ba, Ma'am Chris Rose, salamat po sa inyong yung ganun dyan sa TikTok. O, game! Saan pa nag-invest? Nagbigay ba tayo ng mga harvesting machine? Nagbigay ba tayo ng makinarya? Inayos ba natin? O yan, ngayon, meron na, di ba, mga kababayan? Meron ng maliliit na mga magpoproseso doon sa mga palay ng ating mga magsasaka. Di ba? Nag-i-invest na para mas maging mura ho, mga bossing. O, tuloy mo, Bondok. Irigasyon? Hindi, di ba? Paano nagmura? Alam nyo kung paano nagmura? Subsidy, di ba? O. Nag-abono ang gobyerno ng Pilipinas ng 13 pesos. Kumuha sa tax ng bayan para pang-abono. Si Bundok naman, no? Gustong pagmukain, mga kababayan, na yung ginawa po ng gobyerno ng Pilipinas ay mali. Sabi nga ni Tito Soto kesa naman yung mga tax na yan ay maibulsa ng mga magnanakaw na politiko. O di ibalik sa taong bayan, Bundok. Diba? O Jimmy, tuloy mo nga. Kasi ayuda din yan. Ayuda din yan. Bakit galit na galit ho sila sa ayuda? Mga bossing, ano? Pinagmumukha nila na kailangan yung ayuda o kailangan yung 20 pesos na bigas pagkatapos pa ng eleksyon ilabas yan. No? Kawawa naman ang pamamayang Pilipino sa inyo. Kailangan mauuna yung politika bago doon sa talagang dahilan. Inilabas yan kasi nga madaming mga DDS ang nag-iiyakan tungkol doon sa 20 pesos na bigas. Yung ba, makikinabang mga DDS dyan. Meron, naghahanap, puro ang naghahanap lang po sino? Mga DDS, di ba? Kakamping, hindi naman. Malabo. Mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman naghahanap sa 20 pesos na bigas. O, puro mga supporter ninyo yung naghahanap ng 20 pesos na bigas. Dahil ayaw magutom ng Pangulo at ng gobyerno ng Pilipinas, miski yung mga supporter ninyo, kaya inilabas agad. Di ba? Kaya inilabas agad yung 20 pesos na bigas. Oy, hintayin pa ba natin? Oy, saglit lang po ha. Baka sabihin po ni dating Pangulong Duterte, kumbaga, baka sabihin ni dating Pangulong Duterte, naku, ganito, ganyan. Pinupolitika, ayuda lang yan. Ganun kasi mag-i-election kasi. O next na lang, pagkatapos na lang ng eleksyon. Baka kasi gawain nung mga kasama nyo. Kaya yan yung iniisip ninyo. Diba? Ang daming sinesend na gano'n ni Ma'am Chris Rose. Salamat po. Tuloy ko, Bondok. Pambubudol po na naman yan. No. Pero sige. Parang Sara Duterte na din ho, mga kababayan. Wala na No choice na si Bondok. Biruin nyo, ilang araw na lang ho, mga kababayan. Kailan? Yung eleksyon. Tapos yung kanyang pangalan, nandoon pa din po. Lagpas 20 pa din ho yung kanyang pangalan. No? Kaya kailangan ko ng mas umariba. Kailangan mas may tapang na. No?
yung aking mga sasabihin dito. Di ba? Ang target nila, yung proyekto ng gobyerno. Bakit hindi nila sinasabi yung plataforma de gobyerno nila, kung ano ang maitutulong nila at kung paano masusolusyonan ang problema ng bayan? Or baka wala po talaga. Kaya paulit-ulit ho sila doon. Di ba? Kasi kung meron ho, mga bossing, malamang yun ang pinaparinig niyang mga yan. Eh wala eh. Ang paulit-ulit nating maririnig sa kanila, bring him home. No? Yung Duterte, ang pag-asa ng dating Pangulong Duterte para makauwi sa Pilipinas, bring him home. Paulit-ulit tong ganun. At tapos kapag hindi na bring him home, titira doon sa proyekto ng gobyerno. Para si Pangulong Bongbong Marcos ang tumatakbo o ang kanilang mahigpit na kalaban sa Senado. Di ba? Sabi ni Desiree, Mark rejected ang rally ni Sara sa Bacolod. Ayaw daw kasi ang bastos. Sino ba naman talaga kasi ang magugustuhan yung mga ganun? Di ba, Sir Addictus Rex? Nandiyan na.